Sa linyaw natin, may kaugnayan ito sa nakatakdang tigil pasada. Ito Kunin po'y- naman natin ang other side. Yes, simula ho sa Lunes. Ang grupo namang Pasang Mazda, sila ho ba ay sasama? Alamin natin. National President ng Pasang Mazda, Sir Obet Martina, sa linya ho natin ngayong umaga. Sir Obet, magandang umaga po sa inyo. Double Wang sa Double B, Radyo na, TV pa. Good Magandang morning. umaga po. Well, isang magandang umaga, Ma'am Weng and Sir Weng at sa DCWB na nakikinig po sa atin nanonood. Ayan. Isang Salamat po magandang sa umaga po. maagang pagising ka, Obet. Thank you. Thank you. As Sabi always. ko, Oo. mag-alarm ka, Ka-Obet, ha? Yes, Ka-Obet, ganito yes, lang. Ma'am Weng. Yung grupong Manibela, 3 araw, nagsimula sila kahapon ng kanilang patikim na protesta. Pero may 3 araw pa po silang welga starting Monday to Wednesday. At medyo mabigat na sa 100,000 unit daw po sasama dito. Yung Magnificent Group po ba, sasama kayo dito sa protesta o sinusuportahan ninyo yung layunin nila? Well, actually, Ma'am Weng, Sir Weng, nung pang mga nagdaang panahon, lagi kaming hindi sumasama sa mga ginagawang illegal nito ng manubela at ng piston. Alam mo, nakakatuwa sapagkat ang bagong ating kalihim ng Transportation Secretary Vince Dizon ay nag-offer na ng dialogue para rito. Sapagkat ang tigil pasada na ginawa nila ng mga nagdaang panahon, hindi ho ito nagiging maganda sa ating sitwasyon. Perwisyos taong bayan, perwisyos sa hanap buhay, at galit na po ang tao dito. Kanya ho kami Magnificent Seven under my leadership, hindi po kami makikisa sa mga programang bali at hindi makatwiran. Okay, meron po kasi silang sinasabi na kayo'y bahagi ng consolidated group eh. Pero ang sabi ng Grupo Manibela, sabi ng gobyerno daw 80% yung consolidated. Pero mismo si Secretary Vince Dizon na nagsabi na ang aktual na consolidated units ay nasa 40% pa lang. Kayo, ano ang datos ninyo? Well, yun nga po ang aming pinag-aralan at nakita rin namin na ipag-ugnayan po ako sa NCR Director Rosetta Tamayo at dito Central Office. Tama po yung sinabi ng ating kalihim. So, balik yung remaining na 42 groups, 40 cooperatives, under process po yan. Kaya sabi ko nga kay Chairman Jojo Guadis, dapat yung mga ganyan, sinasabi natin sapagkat para nalaman nila ang mga nasa transportasyon. O para hindi yung sasabihin na 80% na pala yung consolidated, yun pala 40% pala yung actual na consolidated, the rest ay under process pa. Tama po yun sapagkat ang kanilang katwiran when I inquired dito sa NCR Central Office, pinuproseso pa nila yung mga kulang dokumento itong mga nagsipagsumiti ng mga co-ops at korporasyon. So they considered it as consolidated na. Sabi ko, pagka ganyan, papaliwanag natin na may proseso pang ginagawa. Subalit kasama doon sa sinasabi niyo 82%. Sapagkat Ma'am Weng, Sir Weng, during our town hall meeting with the President dito sa San Juan noong nakarang taon, nabanggit ko yan sa Pangulo na ako mismo ang spokesperson na itigil na natin ang mga grupo na yan sapagkat 82% na po ang nag-consolidate among us transport group in the jeepney sector. Naniwala po ang Pangulo sa akin kanya. Right then and there, sinagot po ng Pangulo na tinitigil niya na yan. At yung mga remaining 16% or 18% ay sumama na po doon sa existing cooperatives or corporation upang magkasama-sama na at may saayos ang proper dispatching ng bawat ruta. Pero ganito, kasi matagal-tagal na tong plano to consolidate yung iba. Ano ho ba ang kondisyon ng ating, kasi ang side ho ng Manibela, yung pong mga maliliit ho na driver naman, silipin kung magaan sa kanila ang mag-consolidate yung proseso, dapat matagal na ho silang sumanib ho dyan at gumawa ng paraan para maging consolidated. Bakit hanggang ngayon, parang pahirapan pa rin ho at ma-achieve natin kung pwede, 100% lahat consolidated na? Actually, Sir Weng, itong ibang grupo ng Manibela ay nag-consolidate na po dito sa NCR LTFRB. Ngunit may mga dokumento nga po hinahanap sapagkat hindi lamang po ganun ang pag-consolidate na magsasabit ka ng mga ORCR, kailangan ikaw mag-form ng cooperative or corporation. Then, kailangan po ang isang grupo na yan ay mag-consolidate at magkaroon sila ng pag-iisa ang mga operators affected in that particular route na kami sumasang-ayon na mag-consolidate tayo at tayo magkaroon ng proper dispatching ng ating mga sasakyan para sa kabutihan ng ating hanay at kabutihan ng mga pasayeros.
Opo. So yan po kasi marami pa rin dapat ng proseso at yan din po ang sinasabi ko noon sa LTFRB na dapat magkaroon ng malayang paliwanagan, malayang talakayan at ng maunawaan higit sa lahat Okay. ng ating mga operator ng public service lalo na sa jeepney. Opo. Ano ba ang consolidation process? Bakit pa kami kailangan mag-consolidate? Bakit ba kami kailangan mag-form ng cooperative or corporation? What good na makukuha namin dito after na mag-consolidate kami? So yan po ay talagang kailangan inihahaing mabuti. At may mga panukala rin po ako mismo sa nakaraang kalihim. At sa darating pong linggo ay may usapan, may pagpapulong din kami sa ating bagong kalihim bean season na ako mismo, hindi po ako sumasang-ayon at ang grupong Magnificent Seven ko. Doon sa may igsing ruta, ipabayaan na lang natin, i-rehab na lang natin ang mga jeep sapagkat mangutang man ito ng mga modern jeep, they cannot afford to pay their monthly obligation to the bank. Isayang lang. Opo, Ang opo. dapat yan, sa mga jeep na yan, complete rehabilitation, it must be yung safety, ligtas, kailangan itong roadworthy, at may mga ruta naman po, Mamway and Sirway, na dapat yan lang patakbuhin yung mga viable route Oo, na po pwede ang mga modern jeep. Tsaka Para makabayad po ng Kaobet, pagkakautang. talagang hindi naligtas yung mga kalawangin na traditional jeep. Di po ba? Kaya ka nagmo-modernize, sige, hindi na kailangan na minibus yung itsura ng modern jeep mo. Pero dapat naman, Tama po. bukod sa makina, hindi lang makina na Euro 4, sumusunod sa Euro 4 standard ang pinag-uusapan natin dito, kundi yung physical na katawan ng traditional jeep. Hindi pwedeng binabiyahe pa natin, nakatabingi na yung jeep, tapos ang nipis na ng gulong. Delikado Tama po yun po sa yan. pasahero. Di ba, Tama po Kaobet? yan, Ma'am Wen. Pinag-uusapan Tama po ba yan. yun ninyo with the LTFRB? Kasi more than the physical itsura ng modernized jeep, kailangan maligtas yung pasahero sumasakay dito. Tama po yan. Sapagkat last week po, Ma'am Wen, Sir Weng, meron kaming meeting with the Assistant Secretary ng LTO kay Arcec Vigor Mendoza. At yan din po yung mga sinasabi namin at kanila din hong i-apprehend ang mga non-registered public vehicle and even private vehicle. Yung pong nabanggit nyo ng mga kalbong gulong, dilapidated vehicle, talaga ito very unsightly at napakapangit. Parang rolling coffin ito na kailangan talagang mahuli po ito. At binibigyan din po ng pagkakataon ang mga operator na i-rehab nila ang kanilang sasakyan para nabanggit ko maging roadworthy at nang hindi naman po mapahamak ang ating mga pasaheros tungkol sa kanilang operation. Okay. So Yan itong po ay kanilang bibigyan ng pansin. Opo. At saka maganda rin siguro magtulungan na lamang Oo. para hindi mahirapan itong mga maliliit. Totoo Gustuin yan. man nila Tama na po baka yun. gusto nilang ayusin din ang kanilang may mga sasakyan, baka wala talagang resources din at umaasa sa araw-araw na kanilang kita. Baka limitado at hindi nila maayos-ayos yung kanilang jeep na pangkabuhayan. Baka dapat ang tutulungan lang LTFRB tsaka Tama po yan. iba't ibang grupo. Kaobet. Tama po yan, Sir Rick and Ma'am. Sapagkat yun niya po yung aking sinasabi, umiikot din po ako sa maliit na ruta na ipaayos natin, i-rehab. At yan nga po yung magiging isa sa agenda ko sa Secretary Vince by next week na i-allow muna ang ating mga unit na yan, bigyan ng pagkakataong i-rehab at hanapin kung saan viable route po pwede tayong maglagay ng mga modern jeepneys para hindi magka-problema ang mga cooperative at corporation pagbabayad po na ng loan sa ating government bank. Kanya palagay ko ho, Mamoy, ito yung nabanggit din ni Secretary Vince na tinan nyo kung gaano ba niya iniintindi ang kanilang transportasyon. Huwag na mag-strike, mag-usap tayo. Pagkat the only solution to the problem, hindi po tigil pasada, Mamoy and Sir, ang kasagutan dito. Ang tigil pasada ng mga panahon namin ginagawa yan na pag-isip ko na, ito ay perwisyo taong bayan. Okay. Perwisyo sa kanilang mga kasamahan. At sawa na po ang tao sa transport holiday nito. Ayaw na po ng ganito. Kaobet, Hindi na ho. kukumustahin ko rin po Hindi na yung petition ninyo for fair hike. Ano na nangyari doon? Well, magkakaroon po kami ng pagdinig by next week ko ang schedule ng aming pagdinig sapagkat nakikita naman po natin na bumababa ang ating presyo. Pamuhin ko, hindi ako nagkamali, na-interview niyo ako dyan. Sabi Opo. ko nga, pag bumaba sa presyo na talagang dapat hindi natin itaas ang pamasahe,
talagay ko, we will recall our petition na as is where is na lang po ang ating pamasahe So ngayon, upang makatulong po tayo sa ating mga mananakay. so kinukonsider nyo na po na i-withdraw yung petition? Well, depende po sa aming abogado, pero napag-usapan po namin, tinignan din po natin ang movement ng galaw ng ating presyo ng petroleum product. Alam na naman nyo, every Tuesday yan. So ngayon, bumaba. Baka ho next week, bumaba na naman. So we will consider our petition at we will recall the Hindi. petition. for Next week, verification. tataas. Tataas daw next Next week, week. kaobet eh. Yun nga, yun nga Although po, hindi sinabi, big parang time. seryoso tayo eh. Oo. Seryoso eh. Pero So, wala paano pa rin yung Hindi yung stable eh. wala pa rin po kayong provisional authority, hindi ba? Para mag-increase ulit? Well, that is what we are asking to the board na magkaroon na mag-issue ng provisional authority Oo. for 2 pesos. Pero And wala that, pa po. Provisional authority. Wala pa po. At yun nga, inabutan no tayo mamayang serving nung bababa na naman ito. But eto nga, napag-uusapan natin base doon sa mga ating nababalitaan, tataas naman by next week. So hindi po stable ang ating presyo. Kanya siguro, ipagpapatuloy pa rin namin ang aming pagdinig at makikiusap sa board. And of course, sa ating mga mamamayan na Alright. Okay. kailangang maunawan din po Sige. nila ang sitwasyon namin. So panghuli, Kaobet? sa Lunes, itong 3 araw, wala ho epekto sa ating mga pasahero at hindi ho sila stranded dito sa mahihirapan kahit na merong 3 araw na strike. Alam mo, Sir Weng, basta sa ating mga karanasan, mga nagdaang pagtigil pasada ng grupong manobela na yan, talaga naman may mga portion din na rutang sabihin natin na-apektuhan, but not totally 100%. Okay. Nasa 90%, of course, but ang ating Magnificent Seven patuloy pong magsiservisyo at ang ating mga local government na ikipag-ugnayan din po tayo sa ating mga kapulisan at local government na ilalabas din ang kanilang mga sasakyan para tulungan ng ating mga stranded na mga paseros sa bawat lugar na maapektuhan po nito. Yun. Good morning, Kaobet. Maraming salamat po sa oras. Thank you, Kaobet. Thank you, Ma'am Weng Thank and you. Sir Weng. At 5:30 gising na po ako, Ma'am Weng. Alright. Maraming salamat Yan. po. At una Thank sa lahat, you. sa mga naikinig po sa atin, ako po'y mananawagan na itong tigil pasada ito, wag po natin patulan to. Hindi ito magbibigay ng mabuti sa ating mga mananakay, hindi ito magbibigay ng mabuti sa ating kasamahan sa hanap buhay. Okay. Tayo po'y magbigay ng serbisyo sa ating mananakay. At yung pong sinasabi, Ma'am Weng, Sir Weng, ni Secretary Vince Dizon, dialogue. Okay. Sa dialogue po, meron tayong makukuha ng mabuti. Hindi Thank po you. sagot ang tigil pasada. Salamat Good po. morning. Salamat. Thank you. Kaobet Martin, salamat. Magandang umaga. Happy weekend ho sa inyo. National President ng grupong Pasang Mazda. Ay. Alas 6. Hilingan, walang pinoprotektahan.